preschool at napakabait ko pong estudyante yung panahon na yun. Lagi po ako may nawalok sa music group. Doon po ako sinusundo ng mga nangyari kasi nabalik lang po ako. Ayan, tonight I just want to share the most significant event in my life. And it is when Christmas came to me, when I accepted the Lord Jesus Christ. December 1998, in a Christmas Institute, I was about 12 years old then when I had a covenant with Jesus. That starting from that moment, siya na ang magiging Diyos sa buhay ko, siya na ang masusunod, at siya na ang magiging tagapagligtas ko. I opened myself and let Jesus take over me and embrace the Lord as my Father. Mga grade 6 lang siguro ako nun. Tapos, ayun, lumipas yung panahon, high school, college, katulad ng ibang kabataan, aral, laro, barkada, ligawan, bulakbol, hindi ako nahatak na papalayo ko sa sitwasyon na wala ka ng time sa Panginoon. Hindi ka nang nakalimot dun sa pangakuan niyo ng Diyos. At naging ibang tao ka na. Isang tao na nabubuhay na akala mo ayos pero walang solid na direksyon sa buhay. Kabataan na sabay lang sa agos, hindi ka naman masamang tao, normal lang, parang hindi naman yung pinagdadaanan ng marami, sakto lang, chill lang, kaya muntik na ako maging contento sa ganun. Nakalimutan ko na yung promise namin ni Lord sa isa't isa. Although siya naman yung iniisip ko pa rin na Savior ko, hindi naman nawawala yun. Kasi madalas nakakailanganin ko siya, mapapaparin ka pa rin pag may problema ko. Pero, I don't think na naging Diyos siya sa akin. Dahil ako pa rin ang nasusunod sa buhay ko. Kumbaga parang tinanggap ko lang siya bilang magpapagligtas, Savior ko lang. Pero yung pagiging Diyos, parang nahirapan ako ibigyan kasi ako pa rin yung Diyos ko. Ako pa rin yung nasusunod sa buhay ko. Mas mahirap pala yun kasi yung typical lang na buhay na gano'n na experience, parang mas mahirap siya kasi mahirap papansin na nawawala ka na pala. Kala mo normal lang na pinagdadaanan ng lahat. Kala mo you're still on the right track. Hindi ko masabi pa pala yung mga sobrang dramatic yung mga experience sa buhay. Yung simula ng ibang choice, yung sobrang desperado mo na wala ka namang ibang choice kung hindi pagbalik loob na lang sa Diyos. Yung sa akin kasi, yung life testimony ko, chill lang naman walang super dramatic na event. Kaya akala ko okay lang. Katulad siguro na na-experience lang marami sa atin. Umiikot yung mundo sa yung buhay, sa trabaho, sa bills, sa vision, sa aral, ipon, career, kotse, bahay, work hard, pahinga, gising ulit bukas, labas pag-weekend, simba pag-linggo, bigay ng 20 sa offering, tulog sa sermon, nood ng singing after, papasyal, papasok ulit sa Lunes, kopyahan ulit, tubig ulit, lagayan ulit, diskarte ulit, murahan ulit, chicks ulit, korang ulit, and so on, from January to December. Parang yun yung ikot na lang ng buhay. Tapos pagdating ng December, ayun na Pasko, so big crasher tayo sa Pasko, hindi natin invited tayo. Bisi-bisihan tayo sa pagbabalag ng mga regalo, pero yung tunay na diwa ng Pasko nag-disregard naman talaga natin. Dahil okay lang kasi yung buhay. May Diyos tayo pag kailangan, pag walang kailangan, okay lang. Ako nakalimot ako din sa covenant namin ng Diyos nung 12 years old ako. Buti na lang hindi siya nakalimot, na hindi siya kapal. Nag-fail ako doon sa mga pangako ko, pero si Lord, talagang naging tapat siya doon sa pangako namin. 12 years old pa lang ako lang, hindi pa talaga ako seryoso. Pero siya, nung nakipag-covenant siya sa Diyos, siya seryoso niya. Hindi ako naging mabuting anak sa kanya, pero nanatili siyang umirang magulang sa akin.
Nakalimutan ko pero siya natatandaan na patuloy siyang nakikialam na hindi pasok sa bawat sitwasyon ng buhay ko. Patuloy na gumagabay, umiintindi, nagmamahal sa kabila ng lahat ng pagsasawalang bahala ko sa kanya. Patuloy na sinisisi yung sarili niya sa atensyon ko. Napakabuti at napakatapat ng Diyos. Walang sawa sa pagiging isang pagbuting mga. That God that I invited in my heart 15 years ago, 27 na po ako ngayon, ay nanatiling tapat sa akin. That Christmas I experienced when I let Jesus into my heart, I benefit from it every day. Since then, and for the rest of my life, I will be forever grateful. Siguro, most of you can find yourself in my situation. Nakakalimot sa tunay na essence ng buhay. Ang mabuhay na may relasyon sa Diyos. Tonight, I invite you to remember our covenant with Jesus. Christmas is coming. At siguro, dapat muna natin yung mga binabalad natin mga regalo and be reconciled again with the celebration. I'm sure Jesus would love that relationship with you. Because Christmas is Jesus. And Jesus, our Lord and our Savior, is the most significant gift we can share to people this Christmas. Because only if you have Jesus in your life, only then you can say na naranasan mo talaga ang Pasko. Christmas is coming. God bless you all. Isang malakas na palakpak po.